We may come from a home in a remote bayou, or a mansion by the sea, or in the depths of a busy city. A convergence of all generations, working together as a family, united in making a difference, joined together with one common goal: to proclaim love. By building families, by protecting marriages, by helping those in need, by teaching the young, by protecting the innocent, by showing the way to those who are lost, by looking after the welfare of man's body and environment, by turning the soldiers of men into warriors for God, setting the world afire. We are ordinary people, called to be part of an extraordinary mission. Believing in the power of family and community. Transforming hearts, empowering people through service. We are Couples for Christ. To stress the importance of the Christian family and to give practical advice for building up a strong family, welcome everyone to the Christian Plan Program Session 5. Gathered as one family in Christ, united in faith and love, please welcome our CLPC Brother Arman Domingo. Hello! Hi! God is good? All the time? Yes, it's good. Mga kapatid, sana huwag tayo magsawa na banggitin yung God is good kahit na marami tayong nararanasan na problema, nararanasan natin na mga struggle. Kaya yung nangyayari dito sa mundo natin, yung lindol, God is good pa rin kasi hindi tayo nakakaranas ng gano'n gaya ng naranasan ng ibang lugar sa ibang Pilipinas, no? Kagaya ngayon, God is good pa rin kahit na mula umaga hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Kanina nasa cluster assembly po kami. Ngayon, nandito na naman po kami para mag-serve sa inyo. So, God is good kasi strong pa rin tayo kay God. Ayan, okay? Tayo muna tayo manalangin. Okay, simulan natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord God, maraming salamat po sa hapong ito. Pinagkaloob mo kami ng kanya-kanyang oras at panahon upang muling makadalo sa pagtitipong ito. Salamat sa isang linggo na namang pagpapala, pag-iingat. Salamat sa buhay at kalakasan na lagi mong pinagkaloob sa amin. Bago ang lahat, Panginoon, meron kami hinandang awitin para pagmurihan at salamatan ka. Hallelujah.
Lord. Sabihin mo, Panginoon, kung anong dapat namin gawin. Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mong gawin namin sa aming buhay. Handa mo po kami maglingkod at pagkakamit sa iyo upang iangat ang iyong pangalan at matupad ang iyong kalooban. Dahil dito, Panginoon, pinupuri kita at pinasasalamatan. Opo, Panginoon, pinipuri ka namin at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat sa lahat, Panginoon. Sa kabila ng mga magandang panahon, nandito pa rin kami, Panginoon, upang pakinggan yung mga magandang mensahe, Panginoon, at magamit namin sa pangaraw-araw ng Panginoon. At dahil dito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Opo, Panginoon, papuri at pasasalamat po sa inyo, Panginoon, pagkat kayo pinili mo at binigyan ng pagkakataon upang makapaglingkod sa iyo sa aming sariling pamamagitan. Dahil dito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat po ulit, Lord, sa muli mo mong pagising sa amin, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Dahil po dito, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Nagkaroon ako ng peace of mind. Praise God. At nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga nangyari po at marami pong naligtas sa kunang tulad. Kasi dito pinupuri po namin sa pangalan ng Jesus. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa pang-araw-araw na pinagkakaloob mo sa amin. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Nagpasalamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, at ginabayan mo po ako sa pagpunta dito sa service namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Diyos Lord, maraming salamat po sa pagkabuhay sa aming lahat. Alam namin na hindi mo kami karapat-dapat, bukas kami na rito. At dahil dito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Yes, Lord God, narinig mo po ang papurit po sa salamat ng aming mga kapatid, Lord God. Karapat dapat kang papurihan at pasalamatan dahil ikaw po ang may likha ng lahat ng mga biyaya, mga nakakamit namin sa araw-araw, Lord God. Lord, tinataas namin ang tahanan na ito, Lord God, na may ibuhos mo ang iyong banal na espiritu upang makamit namin ang iyong mga salita na maayos, Lord God. Pangunahin mo kami sa gawain ito upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng nais mong ipagawa sa amin. Proteksyonan mo kami sa lahat ng mga balakid para sa programa ito. Alisin mo nawa ang kalinlangan at bumabagabag sa aming puso't isipan. Pagkos, palitan mo nawa ng kalagakan at kapanatagan. Dahil dito, dinggin mo po ang aming panalangin. Opo, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Yes, Lord, itinataas namin sa inyo. Nawa, Lord God, ay kaagapay namin kayo sa aming pang-araw-araw ng mga struggles, mga challenges sa buhay, sa mga kabigatan, sa mga nagiging dahilan upang kami panghinaan ng loob at mapalayo sa inyo. Nawa, Lord God, sa mga panahon yaon ay huwag niyo po kaming bitawan at lalo niyo po kaming paghawakan, Panginoon, upang lalo namin maramdaman at masilayan ang inyong kapangyarihan. Dahil dito, Panginoon, tingin nawa ang aming panalangin. Opo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, patuloy po po itinataas ang bawat isa po sa amin. Naway buksan niyo po ang aming puso't isipan at lahat po ng mga aral na ipapadala niyo sa pamamagitan po ng aming speaker ay may tamin po namin sa aming sarili. At dahil dito, Panginoon, tingin mo po ang aming panalangin. Opo, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Opo, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
Opo, Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, panalangin ko lang po, sana po bigyan niyo po kami ng lakas sa araw-araw na paggawain at bigyan niyo po kami ng lakas ng loob para malagpasan lahat ng aming problema. Opo, Panginoon, bigyan niyo ang aming panalangin. Yes, Lord God, narinig niyo po ang hiling at dalangin ng aming mga kapatid, Lord God. Okay. Pagkaloob mo, Lord God, alam namin na hindi man ngayon sa tamang oras, Lord God, pagkaloob mo sa kanila upang lalong mas tumibay ang kanilang pananampalataya upang mas lalong malakas, mas lalong lumalakas ang kanilang paglapit sa iyo, Lord God. Lord, muli, maraming salamat. Ang lahat ng ito ay hiling at dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, ano tayo? Si Brother Russell Angeles. Right. Good afternoon po, brothers and sisters. Hindi na ako mapasayaw sa music. Ayan. Check ko lang kung ano po ako. Ayan, gumagana na siya. Ayan, good afternoon po ulit, brothers and sisters. My name is Russell Angeles. Kasama ko po yung aking family. Ito po sila sa likod, si Hazel, yung aming wife po, tapos yung dalawa po namin na si J3, yung lalaki po, tapos si J4, yung babae J3 at J4. Dapat siguro kayo bakit nasa yung J1 tsaka J2, bakit naman J3 ka agad? No, kasi bago po kami nagkaroon ng anak, nagkaroon po ng dalawang miscarriage pa aking asawa. Kaya pangatlo na siya. In fact, si J1, sineselebrate namin today yung birthday. No, may birthday yung aming supposed to be pangalan si J1. Nasa laman na. So, si J2 pa tsaka si J4, ang aming dalawang anak. And, alam niyo po, tagawag-tatakal lang din po kami, dyan lang po sa may bayan, sa may manggaan. Pero ito po sa Purba, hindi na po ito bagong lugar sa aking mag-asawa. Kasi nung mag-boyfriend pa lang po kami ni Hazel, nasa Singles for Christ pa lang kami. Alam niyo, every weekend, nandito po kami sa Kapurba, dyan lang po. So may street lang po dito, yung pagpasok-pasok po dito sa may Kohe. No, kasi dati po yung Singles for Christ, meron po kami pinatawag na program sa Gawad Kalitan, yung Sagit. No, yun po yung program para sa mga bata, mga elementary kids. No? Kaya yung mga anak po ng mga commerce dito, yes, si Tita Lisa, nagbibidyo sa akin. Si Tita Niaga, si Tita Mary Ann, yung mga anak po nila, yung mga naging alaalaga namin ni Hazel, nung kami ay binata at dalaga pa. So, almost every weekend, nandito po kami. Kulang na lang kung meron kami dito sa Sapurba. No? And alam niyo po, yung experience po namin yun po yung naghanda sa amin ni Hazel para sa pagkakaroon ng sarili namin pamilya. Last week, we talk about God's loving God and loving our neighbor. No? Sabi, love begets love. Yung nakukuha na natin pagmamahal, no, kailangan ibigay din natin sa ibang tao. No, yung pagmamahal galing sa Panginoon, binibigay natin sa ating kapwa. At pag ibibigay daw tayo ng pagmamahal sa kapwa natin, bumabalik sa atin yung pagmamahal. No, alam niyo po, nung binata ko, wala akong mahilig-hilig sa bata. Ito po, alam niyo, ba't ako nagpito ka tuwing-linggo kasama ni Hazel bilang boyfriend? Hindi po dahil gusto kong mag-serve sa mga bata. Wala akong mahilig sa mga bata, lalo yung makukulit. No? Ayoko yung mga bata sobrang clingy. No? So for the many years na nagsiserve kami dito sa Montalban, yun yung isang bakit ang pinag-develop sa akin ng Panginoon. No? Paano magmahal ng mga bata? Piniprepare pala ako ni Lord para pag nagkaroon ako sa sarili kong pamilya, no? Hindi ako masungit. No? Hindi ako masungit sa mga aking magiging mga
anak. No? So, love begets love. No? Yung pagmamahal na binigay namin doon sa mga bata dito sa Saburban, ano ngayon binabalik nila sa akin? Kasi nakikita pa rin namin sila. No? Yung karamihan sa kanila, mga miyembro ng Singles for Christ na. Imagine niya, nagsimula sila mga bata pa lang. Mga Kids for Christ pa lang. Dalawang anak, miyembro po sila ng Kids for Christ. Ngayon, yung mga anak nila, nasa Singles for Christ na. Yung iba nga, nasa Couples for Christ na. No? Tapos nakikita-kita kami sa community. Dati, ang tawag nila sa akin, Kuya Russell. Ngayon, brother na. Kasi member na sila ng Couples for Christ. No? So, love begets love. No? Masahin ko po dito sa ating top outline, sabi ko dito. No? Love begets love, and it begins in the family. The family is life's first school. In a bigger and general sense, the family is the building block of society. And the church, building block of the society of the church, cradle of every vocation. So, yung pamilya daw natin, no, the family is the basic unit of society. No, yung ituro sa ating eskwelahan, no? Yung kalagayan daw ng isang pamilya, ito yung nag-define ano yung state ng isang community. No? Yung mga anak po natin, no, sabi sa isang pag-aaral, bakit daw may mga bully na bata? Bakit daw sila hindi yan? Lumaki na gano'n. No? Alam nyo, sabi sa isang pag-aaral, kaya daw sila lumaki na gano'n, yan sila hindi na yung mga sa history natin, no? Bakit sila lumaki na very violent, yung kanilang thinking, yung approach sa pag-solve ng mga problema. Sabi ng mga psychologists, dyan daw ay nagmula sa pamilya. No? Kung paano sila pinalaki, no? Kung ano yung environment na kinalakihan nila sa kanilang pamilya. Kaya diba, minsan, tayo siguro, hindi na tayo nagugulat, no? Minsan may makakita kang bata na 6 years old, 7 years old, pero pag hello, kaya, no, may mga bata pa lang, pero ganun na magmura, di ba? Yung mga kanting konti, bigla ka na lang susuntukin, di ba? Violent ka agad, no? Sasabihin mo, sino ba magulang ng batang to? Paano ba ito pinalaki? No? And somehow, minsan tama rin no? Kasi saan ba napatutunan ng bata? Yun, una sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang, kung paano nakikita ng mga anak natin, paano natin hinahandle yung problema sa loob ng ating tahanan. Kaya sinasabi kanina, yung pamilya raw, ito yung unang eskwelahan. No? In fact, yung pamilya, ito talaga yung eskwela, talagang primary school natin regarding the lessons of life. No? Hindi po yung school, no? Na academic yung tinuturo naman, pero yung primary school ng ating mga kabataan, yung ating pamilya. Kung ano po tayo sa ating pamilya, pag lumabas sila, yun yung ipapakita nila. So, in the beginning, God intended family to be beautiful. Sino po dito yung mayroong masasabi niya na meron kayong masaya, maayos, at magandang pamilya? Nasa kamay. Mga brothers, nasa kamay. Baka mapagalitan tayo ng mga sawalan ng mga gabi. No? Yung iba siguro mag-i-espat ko kasi totoo naman, marami naman talaga problema. Maraming problema, madalas. Nawawala yung pagtatalo, mag-aaway ng mag-asawa, nandiyan pa yung susundan na makulit mong anak, lalo siguro pag teenager tayo anak, no? Kami, baka, yung anak ko pag teenager pa lang no? Si JP So, papunta pa lang siya sa edad ng pag-teenager, no? Pag medyo malaki ng mga anak natin at masaway na, may mga pamangkin po ako, mga 3rd year, 4th year high school na, yung iba medyo masaway na, sakit na ng ulo na pamilya, kaya siguro hindi natin masabi na maganda ang ayos yung ating pamilya. Pero alam niyo, in the very beginning, no, God intended family to be beautiful. No? Paano ba ginawa ng Panginoon ang mundo? No? Well, before we go that, sabi dito sa Joshua chapter 24, verse 15. Ito po yung ating upper verse for today. Pagpasensya niyo na po ako, pawisita talaga ako. If it is displeasing to you to serve the Lord, choose today whom you will serve. The gods your ancestors served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. As for me and my household, we will serve the Lord. Ito po yung pamilya, ito po yung tama ni Joshua. No?
siya raw at ang kanyang pamilya, pipiliin niyang maglingkod sa ating Panginoon. Ilalagay ko po ngayon in our current situation. Alam mo po tayo lahat, may mga kanya-kanya tayo pamilya pinanggalingan. Tama po ba? Siguro may mga pamilya when we look back to our family, may mga bagay sa pinanggalingan natin sa pamilya natin na may mga bagay na gusto natin. Tama? May mga bagay na ayaw natin. Tama po ba? Ang lagi ko nasabi sa mga Singles for Christ, kasi po kami po ni Israel, nag-serve po as coordinator ng mga Singles for Christ. Tapos marami po po sa amin, pag mga malapit, bago sila magpakasal, kinakausap kami. Ang lagi namin sinasabi sa kanila, pag magsisimula ka ng sarili mong pamilya, balikan mo yung pamilya na pinanggalingan mo. Lahat ng magandang na-experience mo sa pamilya mo, dalhin mo sa gagawin sa bubuhay mong sarili mong pamilya. Pero lahat ng pangit, lahat ng ayaw mo sa pamilya pinanggalingan mo, huwag mo nang ulitin sa pamilya bubuo. Tama mo? Kasi alam mo yung pagbubuo ng pamilya, ano ito fresh start para sa ating lahat. Tama? Kasi dati nung mga anak, tayo pa lang yung mga anak, wala naman tayo masyadong choice, wala tayong masyadong magawa sa pamilya na nabibilangin natin, no? Although may magagawa naman tayo, pero ngayon na nagsisimula tayo sa sarili natin pamilya, we have the option, no? Kaya nga, sabi dito ni Joshua, no? Choose today whom you will serve. Parang sinasabi na dyan, ngayon na tayo ay nagbubuo na ng sarili natin pamilya, no? Piliin natin anong klaseng pamilya, ay maraming salamat po. Anong klaseng pamilya yung gusto natin ibigay sa ating Panginoon. Amen? Ang good news, hindi pa po huli ang lahat. No? Kahit matagal na tayo nagsimula ng pamilya natin, ilang taon na, tapos pwede natin, hindi maayos yung pamilya natin ngayon, pwede pa rin natin ayusin. Pwede pa rin natin i-alay sa ating Panginoon. Kasi ito yung plano ng Panginoon. Balikan mo yung slide natin kanina. In the beginning, God intended family to be beautiful. Bakit niya ginawa si Eva at Adan, na pag binalakan natin yung story ng creation, ano muna yung inihanda ng Panginoon para sa kanilang dalawa? Inihanda muna ni Lord yung mundo. Diba? Let there be light. Nagkaroon ng kuryente. Nagkaroon ng Meralco. No? Nagkaroon ng mga sources of food. Ng mga halaman, ng mga hayop. No? Inaayos yung environment. Nakahanda na bago pa gawin si Eva at si Adan, bago pa sila magsimula sa sarili nilang pamilya. So in the very beginning, makikita natin na ito yung intensyon ng Panginoon sa bawat pamilya. Maayos, no? Walang paraisong buhay sa bawat pamilya. Yun nga lang, alam natin yung naging ending ng story na yun. No? Pumasok yung kasalanan. No? Nung pumasok yung kasalanan, doon na nagkaroon ng problema sa pagsasama ni Eva at Adan. Doon na nagkaroon ng problema yung relasyon ng tao sa relasyon ng sa Diyos. Nung pumasok yung kasalanan. Kaya yung maganda sa plano ng Panginoon ay hindi agad nangyari, no? Nung una pa lang. No? The family is imperfect, yet a beautiful gift from God. Kanina nagtanong ako, sino dito yung may maayos na pamilya? Medyo hesitant tayong magtaas ng kamay. Pero the good news is dito, the family is imperfect, yet a beautiful gift from God. Sinasabi dito, kahit nagdaan pa kay perfect yung ating pamilya, ito ay biyaya ng Panginoon. Kahit na siguro sa mga misis, problema natin yung mga mister natin, na malakas uminom, no? Pag nalasing, hindi ko na nag-iiba na ng anyo, no? O yung mga mister naman, meron din tayo concern sa mga asawa natin. Despite of that, sinasabi dito, the family is a beautiful gift from God. Sabi ni St. Paul, ano po Francis, sabi ni Pope Francis, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect, tayo to, live in love, fulfill their calling, and keep moving forward even if they fall many times along the way. No? Ilang beses mo nang nahuli si Mister ng babae, humingi ng sorry, no? Pinatawad mo naman, umulit ulit sa'yo, pinatawad mo pa rin. Many times we fall, no? But the more important thing
is that we keep moving forward. The Synods reflections show us that there is no stereotype of the ideal family. Wala daw regular standard sa ideal na family. Kasi dati, akala ko ang ideal family, yung mga nakikita ko before sa Couples for Christ, nung nasa Synods for Christ pa lang kami na-insert, no? Bakit kami ng malalaking gatherings ng Couples for Christ. Tapos nakikita ko doon sa ibang mga mag-aasawa doon na pag-aatin sila ng Couples for Christ, biglang lahat ng mga anak nila, tapos mag-share sila sa harapan ng assembly, no? Nag-share din yung mga anak nila kung gaano kapatid yung mga magulang nila, nakapaglinggo, sabay-sabay sila nagsisimba, sama-sama sila nagsisimba, nagpapakasyon. Akala ko dati yun yung picture ng ideal family. No, hindi pala. No, sabi ni Pope Francis, no, kahit na mayroon tayo mga imperfections, we are still an ideal family. Kasi bawat pamilya, may kanya-kanyang problema kinakaharap. Tama? Bawat pamilya may kanya-kanyang kinakaharap. Totoo, may mga pamilyang nakakaingit, nagbabakasyon sila pang taon. Diba? Paano kung wala ka namang pera? Diba? Paano mo dadalhin sa bakasyon yung mga pamilya mo? No? May mga pamilya kada weekend. Pagkatapos magsimba, kakain sa labas. Wala kang kita, diba? Ang hirap ng buhay. So, paano yun? Hindi na tayo ideal family. Kasi nakakami ni Pope Francis, lahat ng pamilya ay ideal family. No? Sa paraan na pinapagulog natin ng ating sarili pamilya. Sabi ko siya sa palabas na napanood ko, sabi doon, we are the heroes of our own stories. Tayo yung mga bida sa ating sariling istorya. Sa pagbubuo natin ng pamilya natin, let's make sure na bida talaga tayo at hindi tayo yung kontra bida. Diba? Kasi kung minsan, parang kontra bida yung turing sa akin ng mga pamilya natin. No? Siguro, halimbawa si tatay pag-uwi, no? Pagkasahod, no? Hindi na uwi. Yung mga anak, imbes na excited na sa pagdating ng tatay, nagtatago na pag dumating si tatay na lasing. Kasi takot sa tatay. No? O yung mga anak, masayang naglalaro, biglang pumasok si nanay, biglang tumitiklop. No? Baka naging kontrabida po tayo sa ating sariling pamilya. So we can be heroes of our own family. And our family is an ideal family because it's a beautiful gift from the Lord. Ano ba ang plano ng Panginoon para sa pamilya? What is God's plan for the family? I'm sure, yung bawat pamilya dito, hindi naman tayo, sa mga mag-asawa, no? Hindi naman tayo basta pinagtagmulang ni Lord na para sa wala lang. Siyempre, may plano ng Panginoon. So, una daw, sa plano ng Panginoon, God has intended the family for the transmission of life. No? God has intended the family for the transmission of life. In God's plan, the Christian family is a community of life and love. Dalawa po yun, no? Community of life, community ng buhay, and love, ng pagmamahal. It has a mission to guard, reveal, and communicate love. Ito ang mission ng pamilya, no? To guard, reveal, and communicate love. Ano ba yung transmission of life? No? Yung pamilya, ito yung paraan ng Panginoon para ipasa yung nature ni God from one person to the other. Remember, sabi ko sa creation, no? We are made in the image and likeness of God. No? Pag tingnan mo raw yung katabi mo, dapat na nakikita mo yung itsura ng Diyos. Nakikita niyo ba yung itsura ng Diyos ang katabi mo pag natutulog kayo? Dapat, no? Kasi we are created in the image and likeness of God. And the family is intended to transfer, no? Itong nature ng Panginoon to the family. No? Dapat ang pinapasa ng nating ugali, no? Pagkatao sa magiging anak natin ay yung nature ng Panginoon. So ang pamilya, hindi lang siya binuo para lang sa continuation of life. No, hindi lang siya binuo para yung mag-asawa gumawa ng maraming anak. No? Pero binuo yung pamilya for the transmission of life and also for the transmission of the love of the Lord. Kaya dapat na ipapasa natin yung pagmamahal ng Panginoon sa ating mga anak para pag sila ay lumabas, no, yun din yung maipapasa nila
sa ibang tao. So, ito pala yun, no? If God intended the family to be the transmission of life, dito. Transmission of life, anong ibig sabihin dito? Ibig sabihin dito, dapat, no, yung paggawa natin ng mga bata, no, ay within the bound of marriage. Meron po ba ditong hindi pakasal? Okay lang po, tas ko lang kayo, kumaya, no? Kasi itong mga panahon natin ngayon, dumating tayo sa, dati yung panahon ng mga lolo-lola natin, iba no? Diba yung panahon ng lolo-lola natin, pag yung isang lalaki, dinawakan yung kamay ng babae, ano nang mangyayari ito? Pakasalan ko yan. Shotgun wedding niya. Pag hindi mo pinakasalan yan, yari ka sa antan namin, di ba? Lumipas yung ilang panahon, ilang dekada, ano na nangyari? Pag dinawakan ng lalaki yung kamay ng babae, ano na? Wala lang. Friends lang, huwag kayo masyoso. Friends lang yun, di ba? No? Lumipas pa yung ilang dekada, yung lalaki, babae, naglalakad, magkakabay na. Friends lang din yun. Walang mali siya yun, di ba? Lumipas yung ilang dekada pa. Pag nakita na yung lalaki at babae, nagbebeso-beso na. Nagkikis na sa cheek. No? Friends lang din yun. Walang mali siya. No? Nakikita niyo po yung nangyayari. Siguro pag ilang dekada pa, no, isang araw, uuwi yung mga anak natin, dala-dala yung boyfriend. So sabi kay Daddy, akit lang kami sa kwarto ng boyfriend ko, ha? Masarado po kami ng pintuan. Normal na. No? Di ba? Tumatagal yung panahon, lumilipas yung panahon, parang nagiging normal na yung dating bawal, di ba na kayo? No? Kaya hindi natin masisi yung panahon ngayon, may mga mag-asawa, nag-aasawa muna bago magpakasal. No? So hindi natin sila kinokondem. Kasi minsan nangyayari talaga yun. But the good news is, sabi nga natin kanina, we have the choice to start it correctly again. No? Pwede mo tayo magpakasal dito sa Couples for Christ. Marami po kaming mga member dito na nag-Couples for Christ sila, hindi pa sila kasal. No? Pero kung nasa Couples for Christ na, tinulungan ng community na magpakasal. Kasi iba na hirapang magpakasal, no? Financially. Alam niyo kami ni Hazel, nung niyaya ko po si Hazel magpakasal, sa maliwanag ko sa Hazel, no? Lakas ng loob ko. January 2017. Tama ba kami? 2018. Kano ko na pagkasal? 2008. Ako, sino ba kinukwento ko? Iba yata kinukwento ko, no? Yari ako nito. January 2008, sabi ko sa kanila, nagkasal ako kay Lord. Parang sinasabi ko, Russell, ito na yung time, 7 years na kayo mag-boyfriend, grabe. Tagal nyo na mag-boyfriend, no? Patanda nyo na. Magpakasal ka na. January 2008, kinausap sa Asian, yaya ko siya magpakasal. Alam niyo kung magkano yung ipon ko sa bangko na? Magkano yung ipon na naman? 6,000 pesos. 6,000 pesos ang taon na ako nagtatrabaho. May 6,000 pesos na ako sa bangko doon, sa Rural Bank. Huwag mantalba, yung bangko ko. No? Diba, pakasal na tayo. Diba? Marami kasi singles for Christ, natatakot magpakasal kasi malaki yung gastos. Diba? Kasi isip natin dapat, maganda yung simbahan, ganyan, diba? Maraming mga kami ni Hazel, hindi, gusto lang namin magpakasal. Kaya kahit 6,000 pesos kami pera ko ng January, sabi ko, mag-iipon ako ng December. Pinaproject ko na, by December 2008 that year, meron na akong mga, 6,000 times 12, pinukupit ka. Sabi ko, meron akong mga 50,000, 60,000. Pwede na yun. Pakasal na tayo nun. Laban na yun. No? So we plan to get married on that same year. And the Lord is good. Alam niyo, yung pera ko 6,000, kinasal kami, hindi nagalaw. Seryoso, sobra pa, kumita pa kami. Kasi yung regalo ng mga nina, di ba? Tapos yung kasal namin, kami lagi na kami nagsishare, nagkukwento. May pinagsishare kami sa host, nagsishare kami. Nasa December pa, lagi na kasal, ganyan. Tapos may mga lumalaman sa mga member ng Couples for Christ. Sabi lang sa, bro, sabi ko na yung invitation nyo, ako na magpapaprin niya. No? Yung isa, sabi niya, bro, sabi ko na yung sapatos nyo, kasi kung siya nagtatrabaho, basta. Sabi ko na yung sapatos nyo. Yung isa, hindi na ako muli ng barong, pinahiram ng barong mo, kasal mo, ganda ng barong mo eh. Pinahiram niya sa akin ng barong niya. Diba? May miyembro kami, may kotse siya. Pinagamit sa amin. Ay, nililip pala namin. Yung kotse niya, pinagamit para wedding namin. Halos wala kami kinastos. Ano mo, wala yung bisat namin? Ilan nga yung bisat namin? 150. Yung guest namin, nung nagplano kami pakasal, pero 6,000 pesos. The Lord is good. Ibig sabihin lang doon, huwag kang magpapahadlak sa pera.
ang mahalaga, yung blessing namin. Panginoon, hindi naman kailangan maging kanuman yung kasal namin ng isa. Ang gusto namin magpakasal. So sa mga hindi pa po kasal, okay lang yan. Dapat din po tayo sa Panginoon, may papakasal din po kayo mag-asawa. No? Because, again, God intended the family for the transmission of God. Maganda na ginagawa po natin yung mga anak natin na wala tayong na may blessing ng Panginoon kasi biniless na tayo sa ating kasal, sa ating matrimony. At ganoon din, no? Sa transmission of life, dapat we are responsible parents. Diba? Kaya, kung alam natin na hindi natin kayang bumuhay ng 5 anak, 10 anak, no? Huwag tayong magalang ng marami. No? Kasi kasama sa responsibilidad natin ay bigyan sila ng maayos na buhay. Kasi totoo naman, ang hirap naman talagang maramdaman pagmamahal pag lalo kang buto. Diba? So, kaya kasi si Ma'am, may tinuturo rin ang natural family plan. Diba? So, ayun po. So, binigyan niya sa atin ng Panginoon sa loob ng pamilya, nangyayari yung continuity ng buhay. No? Pero sa loob din ng pamilya, doon din na ipaparamdam ang pagmamahal ng Diyos sa bawat miyembro ng pamilya. Dapat we treat every members of the family, even our children, as children of God. We respect them. Okay. Sabi nga dito, no? So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Ito yung plano sa atin ng Panginoon for the family. Next, pangalawang plano ng Panginoon sa pamilya. The family is a place for teaching children and training leaders. No, sabi nga natin kanina, yung pamilya, ito yung ating unang eskwela. Ito yung primary school ng ating mga anak. No? The family is a place to transmit wisdom and values of life. No? The overall education of children is a most serious duty and at the same time a primary right of parents. Ulitin ko yun. The overall education of children, pagkalahatan daw pag-aaral ng ating mga anak, is a most serious duty. No? Seryoso raw itong responsibilidad. And at the same time, pangunahing karapatan natin mga magulang. Dapat siyempre tayo yung unang nagtuturo ng values sa ating mga anak. Hindi yung mga teacher sa eskwelahan, hindi yung mga barkada sa labas ng tahanan. Dapat, siyempre dapat pag magulang ka, no? Ikaw yung mag-instinct, ano ba yung gusto mong maging pagkatao ng iyong anak. Nakakalungkot, di ba, na ikaw lagi mo tinuturuan ng anak, yung magalang ka, no? Mag-tendlas ka pag may mga bisita tayo, ganyan. Pero, lumalang sa labas yung anak mo, no? Kaya minsan nagugulat ka lang, pag-uwi ng anak mo, no? Nagmumura, no? Paladabo, parang hindi naman yung tinuturo mo sa kanya. Di ba? So, we parents, we should take that responsibility seriously. No? Yung pagtuturo sa mga anak natin. Now, this is not just a task or a burden, but an essential and inalienable right that parents are called to defend and of which no one will to deprive them. No? Yung pagtuturo daw sa loob ng tahanan, hindi naman ito katulad ng eskwelahan na uupuin natin yung mga anak natin. Paano ba natin tinuturuan yung mga anak natin? No? We teach the kids on the way of life that we have inside our family. No? Kami na Hazel, ako hindi ako lumaki paladasal. Alam niyo pa, natuto ako magsimba, third year college na po ako. Sa US, di pa ako nag-aaral mo. May malaking simbahan po. Pero hindi naman ako nagsisimba doon. Nung mag-boyfriend pa lang kami ni Hazel, sa Hazel lagi ako tinuturo ang magdasal. No? Pag mag-date kami, lagi niya sinasabi, o bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Iyak-iyak pa ako. Imagine mo, nasa McDo ka. Tapos magsasalit ako sa McDo. Magdadasal ka lang, bless us, O Lord. Mr. Gibbs. Iyak-iyak pa ako sa McDo. Pero lagi niya ako ni Hazel yun. No? Mag-boyfriend pa lang kami. Pinitry niya na ako maging madasaling tao. Kaya mag-asawa na kami ni Hazel. No? Matagal kami nagkaanak. No? Bago pinanganak si JP. I think 5 years pa. 5 years bago pinanganak si JP. No? Nung nagkaroon na kami ng anak, parang yung pagdadasal ay naging normal na rin sa akin. No?
Kaya every time nakakain kami, lagi kami nagdadasal, lagi na yung puso ko. Pag pinagin mo ng pagkain yan, tapos ako minsan nakalimutan ako magdasal. Sisitay na kami pag nakita niya na kami sa grupo. Sabi niya, hindi pa tayo nag-pray. No? Minsan sinasabihan ko na siya, paano na? Kasi minsan, dati hindi pa ako nag-pray. Dapat na sa kanya yung pagdarasal. So we train them by the way of life. Hindi ko sila kailangan paupuin. Kasi hindi pa totoo, no? Pag pinaupo mo yan, at nilecturean mo yan, ang hirap, hindi yung makikinig. Makakalimutan yung tinuturo niya. Pero, yung values na gusto natin ituro sa kanila, nakikita nila sa loob ng ating bahay, madali nila matutunan. Kung nakikita nila na kada may problema si nanay at tatay, ang laging solusyon nila ay magsigawan, no? Hindi po tayo magtataka na yung mga anak natin, pag kinurek natin, sumasagot pa balik sa atin. No? Kasi hindi nakita niya ng paraan ng pag-solve ng problema. No? Dapat daw yung pagpapatawa, no? Yung mapagpasensya, yung mga mapagmahal, magalang, lahat yan ay naipapakita natin sa loob ng bahay natin kung paano natin tinutuloy yung isang kasalong yun. May isang nakakailan na kwento. Sana hindi ako maiyak. Pag kinukwento ko ay naluluha ako eh. One time, birthday po ng pangalan ko si JP. No? So nagpunta kami ng SM, dito sa SM San Mateo. Kasi birthday niya eh, so syempre nilabas namin. Tapos pag birthday niya, syempre, binibigyan namin sila ng laruan. So binibigyan namin sila ng regalo. During those time, ito yung time na struggle kami financially. No? So pag nagdarasal kami sa pamilya namin, may tumamang prayer kami pag bago kami ng mundo. Lagi namin pinagdadasal yun na, the Lord, please bless Daddy's business. No? Para may paggastos ko pa. For the 2 weeks, yung isa na, tapos birthday niya ng JP, pumunta kami sa SM. Tapos sabi namin sa ano, sige, punta na kayo sa mga toys. Pili ka na ng regalo na gusto mo. Silang minuto na, hindi pa sila makabalik sa amin ng tagal. No, sabi na, pwede namin pag-asawa. Sabi namin, ano, nakapili na ba kayo ng toys na gusto nyo? Alam nyo, sabi ng ibig sa akin? Yan. Dad, the toys are too expensive. No? Hindi siya makapili ng regalo na gusto niya, ng laro na gusto niya. Bakit? Kasi ang mahal daw. No? Iniisip niya pa ako na ang mahal ng laruan, baka wala akong pabayad. No? Hindi pa rin sa loob, umiyak na ako ng oras na yun kasi, yan na, sabi ko na nga ba, kaya nakalagay ko eh. No? Naiyak ako noon. Kasi gawin mo, ang bata pa ng anak kong doon, nagpapakasikin ko na, pumunta ko na siya doon. Dalawa na silang magkapatid. No? Di ba, ang isang bata, pag sinabi ko, pili ka ng laruan na gusto mo dyan. Aba, ay dadagpot na yun ang siguro, pinakamahal, no? Dati ito gusto ko, pasasagin mo, hindi, wag yan, hindi nasama yun. Di ba? Siya hindi siya makapili. Diyos mo, nakailang-ikot na silang magkapatid. Wala silang mapili kasi lahat doon, paninta doon ang mamahal daw. Natag siya ko. Hindi na pa nilang isipin kaming mga magulang bago sa pinili ng kalilitan. So yung time na yun, na-motivate talaga. Kasi nasabi ko, talagang simula no, sabi ko talagang ako ayahan na talaga ng maraming paraan para kumita, para mapagmabigyan ko ng maayos na buhay ng aking pamilya. Motivate ako ng aking pamilya. Kaya sabi ko sa kanya magkapatid yun, sige, bumalik kayo doon, kung tingnan yung presyo, no? Piliin lang kung ano yung laruan na gusto mo. So, bumalik siya yung laruan. Saan nila matututunan yun? Sa loob ng pamilya. Yung pag-aalala mo sa bawat isa na hindi po hindi bata ka, wala nang kailan sa sitwasyon ng anak mo. O kaya naiyak ako pag kinukwento mo yun, no? Kasi dapat yung magulang yung nagkaalala para sa mga anak. Pero yung course na gusto ako yung nilalala nila na baka wala akong pambayad. So, laro ang mapipili nila. Wala naman talaga. Pinilit ko lang magkaroon ng pambayad. No? So, yun. No? The family is a place for teaching children and training leaders. Next. The family is a domestic church. No? Ang bahay daw natin ay isang simbahan. No? Kaya kung sasabihin ng kasama mo na lumayas ka sa impyerno to, hindi po impyerno yung ating tahanan. Ito po ay simbahan, ito po ay tahanan ng Diyos. The spirituality of family love is made up of thousands of small but real gestures. One of which is for men, sabi mga kalalakihan, to rediscover their God-given roles as father. Kung ang tahanan natin ay isang simbahan, sino yung pare? Sino yung priest? Ang pare daw ay tayo mga
lalaki, yung mga ama. No? Tayo yung nagsisilbing head of the family, head of the church inside our home. So ito yung responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Each family is the home of God, and its members, parents, especially the fathers, are to be the priests in their families. No? Bilang priest of the family, no, meron tayong dalawang roles na kailangan i-fulfill. Una, we need to present God to our family. No? Dapat tayong mga lalaki, tayo yung unang nagpapakilala sa Diyos, sa ating asawa, sa ating mga anak. No? Present God to our families. Our second role as priest in the family is to present our families to God. No? Present naman yung ating pamilya sa ating Panginoon. Tayo mga lalaki, our role now is to become a provider, a protector, and a priest in the family. No? The family, like the church, no, ought to be a place where the gospel is transmitted and from which the gospel radiates. No? Tayo ng mga magulang, especially sa mga ama, no, dapat tinuturuan natin yung pinapakilala ng Panginoon sa ating mga anak. No? Kasi ngayon, minsan, para bang nagiging awkward na sa magulang. No? Yung pagdidisiplina sa mga anak, nagamit yung salita ng Diyos. No? Parang hindi na siya normal, hindi ko lang yung mga panahon natin, mga lolo-lolo natin. Ngayon, sinasabi nito, dapat tayo mga magulang, especially tayo mga lalaki, no? Tayo yung natutulong sa anak natin about the gospel. No? Yung mga anak po namin ay homeschool. No? So, sa bahay lang po sila nag-aaral. Hindi po sila mata ng regular school. Ang teacher po nila ay kami mag-asawa. Mostly yung aking asawa siya yung tutulong sa dalawa namin anak. Kaya, ang advantage lang po nun, sa pagtutulong niya ng academic sa mga anak ko, no, laging kasama yung values formation. No, laging kasama doon yung pagbabasa ng Bible, no, yung gospel. No. Isang bagay din na natutunan ko, no, yung nasa Singles for Christ pa lang ako, yun nga kasi narinig na yung teaching na to na kapag ikaw ay nag-asawa, ikaw dapat yung head of the family. No. Kaya yung natuto akong magdasal, yung nasa Singles for Christ pa lang ako, binadala ko sa aking pamilya. Sa pamilya namin, hindi awkward magdasal eh. Kasi kami minsan, galing kami para ng Singles for Christ. Pero alam ko saan awkward yung pagdarasal? Pag dinadala ko na, doon sa pamilya ang pinanggalingan ko. Doon sa pamilya, kasama ang nanay ko, kasama yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, alam mo yun. Pamilya namin ay, itong mga late game na, ay medyo hindi magulo. No? Kasi yung papa ko, graduate na ako ng college, ako, panganay po ako sa amin ng magkakapatid. No? Graduate po ako ng college, yung papa ko ay parang importante din sa pamilya namin. Iniwan yung pamilya namin, meron pala siyang ibang pamilya. Ito na siya. So nagkano ko talaga yung buhay namin, yung nanay ko, nakita ko paano mag-struggle, no, kami magkakapatid, grabe yung struggle. Ngayon yung mga time na bago pa lang ako nagsiserve sa community, sa Singles for Christ. Pero kung nila na talaga, nasa Singles for Christ na ito, kaya yung Couples for Christ, na coordinator namin during that time, lagi ako tinuturuan. Sabi niya, Russell, para maayos yung pamilya mo, sabi niya, kung ano lang ginagawa natin dito sa community na Singles for Christ, gawin mo lang din sa pamilya mo. Di ba, ang leader ka dito eh. Ano po ako nun eh, household head. No? So pag nag-household ka, nag-lead ka ng prayer, di ba? Sabi niya, pag nandun sa pamilya mo, ganun din gawin mo. Pag magkakasama kayo, hayaan siya na magkasal. At ako niyo, very awkward. Sabi ko, ano ba yan? Sa Singles for Christ, kaya ko magkasal sa harap ng mga tao. Pero nung ito sa pamilya ng nanay mo, yung first time ko silang kayain magkasal, talagang parang makukunaw ako eh. No? Bagong taon yun. No, di ba? Bagong taon, medianoche. Talagang pinipagkaroon ko sarili ko bago alas 12. Kaya ko silang magkasal. Yun yung turo sa akin ng aming coordinator. No? And for the first time, nagaya ko sa ko. O bago tayo mga sabi mo, magkasal muna tayo. Relax na. Sinunsan ka mo. Tapos ngayon, every time na may occasion, magkikita-kita lang muna kapatid. Lagi ko na kinukumbisi sa sarili ko na dapat mag-lead ako ng prayer. Lagi ko na ginagawa. Tinable ko na yung responsibility. Alam niyo, one time, kami yung pagkakataon. Ilang taon na namin ginagawa. I don't know kung Christmas o New Year. Pero ganun din, ating gabi, no, bago kumain ng pamilya. Magdadasal na, no? Mga kung di ako nagsalita, sinili ko na lang, sabi ko, hindi ako magsasalita.
Tapos mamaya, yung nanay ko nagsabi, sabi ng nanay ko sa pamangkin ko, o Carla, mag-lead ka na ng prayer. Alam nyo, natunaw yung puso ko. Bakit? Kasi alam na rin yung nanay ko na dapat magdadasal na kami bago kumain. Yung alam nyo, dati, bulong-buling pamilya namin, pag-graduate, hindi kami nag-puso ng mga kapatid, hindi namin alam sa kami gumawa ng pagkain. Totoo, alam nyo, pumunta ako sa mga bahay ng barkada ko, kakainin ko alas 10, alas 11 ng umaga, nagpunta ko sa kanila. Para pag nag-lunch sila, lalalain ako mag-lunch. Seryoso, kasi wala kami ng pera-pera, talaga sobrang hirap ng buhay namin. No? At sobrang gulo. Pero naayos. No, kaya sinasabi ko kanina, hindi pa huli ang lahat. No? Kahit na ngayon, pili mo, magulo yung pamilya mo, maayos yan, magpatulong lang tayo sa Panginoon. Ngayon po, maayos din, napakaayos na ng pamilya namin. Yung papa ko is malangit na. At kami magkakapatid, may kanya-kanya ng buhay. No? Pero mas close po kami ngayon kung paano dati yung buong pamilya namin. No? So, maayos yung ating pamilya. Sino lang dapat ang mangunguna? Tayong mga magulang, especially tayong mga tatay, no? The priest of the family. So the family is a domestic church. Yan po yung tatlong plano ng Panginoon sa pamilya. Ngayon ang tanong, why is God's plan not happening? Bakit daw hindi nangyayari yung plano ng Panginoon sa pamilya? No? Kasi una, hindi naman tayo ginawang robot ng Diyos. Di ba? Kasi kung robot lang tayo, madaling ayusin ng Panginoon. Isang click lang, isang sabi nila, maayos yung pamilya natin. Pero hindi tayo ginawa ng ganun ng Panginoon. We are given our own free will, no, to choose for ourselves. So, why is God's plan not happening? Una, God has lost His central place in the family. Yung mga anak natin, hindi na natin pinapalaki sa disiplina at salita ng Panginoon. Bakit sinasabi natin? Kasi nagbago na yung panahon ngayon. No? Iba na yung panahon ngayon sa panahon ng kinalakihan natin. Dati yung panahon natin, yung mga anak, walang problema yung mga magulang sa mga anak. Bakit? Kasi yung mga anak maghapon nasa labas. Nandun sa bukid, nagtatamon sa dayami. No? Walang sakit ng ulo yung magulang sa loob ng bahay. Ngayon, hindi na. Iba na yung panahon. Yung mga bata ayaw na maglabasan. Diba? Dati nagagalit yung mga magulang. Lagi ka na lang nasa labas. Hindi ka man lang makikita sa bahay. Matulog yung bahay. Ngayon, baliktad na. Lumabas ka naman ng bahay. Maghapon ka na dyan sa computer mo. Umalis ka na, magpa-araw ka naman. Baliktad na ngayon, no? Nag-iiba na, no? God has lost His central place in the family. Yung disiplina raw ng pagpapalaki sa mga anak na wala na yung Diyos. Nawala na yung disiplina, yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa loob ng pamilya. Sabi natin, no? Parents no longer bring up their children in the discipline and instruction of the Lord. They look more and more to psychology as a source of wisdom for raising their children. No? Saan na tayo mas naniniwala ngayon? Mas naniniwala na tayo ngayon sa mga paraan na tinuturo ng mga content creators. Tama ba? Ang dami ng content creators ngayon, di ba? Lagi tayo mabad sa Facebook. So kung minsan, yung mga sinasabi nila, yun ay ina-apply namin sa ating mga pamilya. Hindi na tayo nag-aatubili na magbubulat ng Bible, magsimba. No? Ako, ino-honor ko po kayo na ngayong araw na to, ngayong mga oras na to, ay nandito po kayo sa Christian Life Program. Di ba nakikinig kasi? Hindi lahat ng magulang ay magbibigay ng oras sa mga ganitong bagay. No, yun yung sinasabi na marami raw tinawag, pero konti lang ang tumutugon. No? So, praise God. No? Kasama po tayo sa church na tumugon sa Panginoon. At sa mga ganitong aral, dito tayo mas natututo ng tama paano natin mapapalaki na maayos yung ating pamilya. Also, no? Husbands and wives do not follow God's order for them. No? Nagbabago na yung order. No? Yung roles ng husband and wife. Diba? Dapat ang husband daw kasi dapat ang provider. No? Sila ang haligi ng tahanan. Ang nanay, sila ang ilaw ng tahanan. Pero dahil nagbabago na nga yung panahon, ano nangyayari? May pagkakataon, minsan, yung nanay, siya yung nagtatrabaho, yung tatay, siya yung nasa bahay. At kung minsan, pag ganyan nga ang sitwasyon, ano ang nangyayari? Sino na ang head of the family? Hindi na si tatay. Kasi hindi naman siya yung kumikita eh. Diba? Si nanay nagtatrabaho. Kaya pagdating sa bahay, si tatay, tameme, pag may mga desisyon kailangan gawin,
teka, tatanungin na natin sa nanay mo ha, kung okay sa nanay mo. Mali. Di ba? Bakit? Sabi kanina, sa plano ng Panginoon, the family is a domestic church. And sino ang head ng domestic church? Yung tatay. Okay lang po na yung nanay nagtatrabaho. In fact, alam mo yung kapatid ko yung sunod sa akin? Kapatid kong babae na sunod sa akin. Siya po yung nagtatrabaho sa pamilya nila. Yung asawa niya, full-time na house husband. Walang trabaho ang asawa niya. Yun lang. Nag-aalaga ng mga anak. Susunduin siya, kailangan susunduin, yakin sa kung saan. Yun yung trabaho, yun na yung asawa niya. Pero kahit ganun yung sitwasyon, hindi lang mag-asawa, ang head of the family pa rin, yung tatay pa rin. Pag may kailangan sa desisyon na gagawin, hindi yung kapatid ng babae na nag-desisyon na pork siya yung mag-desisyon pa rin, yung asawa na pa rin. Anong magagawa natin kung tayo ay house husband? Simple lang, maging mabuti house husband. Di ba? Para hindi nawawala yung, kasi minsan ang tendency ng mga lalaki, nawawala yung dignity nila. Kasi nga yung asawa nila ng dignity. Minsan hindi naman natin talaga masisi. Kasi mas maganda talaga yung trabaho ni Mrs. Di ba? Maganda talaga yung mas opportunity na mabigyan ng mga ng buhay yung pamilya natin. Dahil sige, kung ganun ang sitwasyon natin. Sabi nga ni Pope Francis, di ba? Walang standard ideal family. Kung sa mga struggle sa loob ng pamilya natin, ay mas kumikita si Mrs. Kaya si Mrs. na kailangan maiwan sa bahay, okay lang yun. Pero dapat yung role ng tatay at ng nanay, dapat hindi baliktad. Kasi pag nagkaroon ng baliktad na role, makukonfuse yung mga anak natin. Di ba? Anong sasabihin ng anak natin lalaki pag nag-asawa siya? Di ba? Eh, hindi ko pala kailangan magtrabaho. Ang kailangan pala magtrabaho ay yung mapapangasawa ko. No, dito lang ako sa bahay. No? At ano pa? Dapat pala pag nag-asawa ako, susunod ako doon sa sinasabi ng asawa ko. Di ba? Nagkakaroon ng confusion sa family. No? So, wag dapat ma-confuse. So, God is lost the central place in the family. Pangalawa, why it's not happening? The family itself is losing its importance. No? Sino dito may mga anak na parang ayaw na mag-stay sa bahay? Mas gusto na lang nasa labas. Meron ba gano'n? No, marami ganun no? Lalo pag mga teenager na, no? Para bang okay lang sa kanila, kahit wala silang mga oras sa pamilya nila, no? Ipagkagising nila, gusto na umalis na bahay, uuwi lang paggutom, di ba, maliligo, o kailangan ng allowance, yung nangahanapin ng magulang. Why? Nawawala na yung importance ng family. Bakit? Kasi una siguro, yung academics ng mga anak, no? Pinagkakatiwala na lang natin sa eskwelahan. No? So papasok yung mga anak sa eskwela, uuwi ng bahay, tayo mga magulang, dahil pagod tayo sa trabaho natin, hindi man lang natin sila kinukumusta, kumusta yung school nyo, o anong subject ka nahihirapan. Diba? Wala tayong oras na turuan din sila. Huwag nating hayaan na sa eskwelahan sila natutunan. Dapat daw tayo mga magulang. Sabi nga lang, diba, yung school, ang primary school ng ating mga anak, yung ating tahanan, primary school ng ating mga anak. So, kahit na nasa regular school sila, we make sure na tayo ay part ng kanilang schooling. No? Ano ba? Yung trabaho. Baka sa sobrang hirap ng buhay, tayo mga tatay, nanay, sobrang tayo sa kayo, diba? Panay tayo ng overtime. No? On one way, isip lang, para naman sa pamilya ko to no? Kaya naman nagsasakripisyo, mga overtime, kahit weekend, nagtatrabaho ko. Pero, huwag natin kalilimutan lagi yung ating pamilya. No? What matters most, no, in the end, is family. Diba? Kasi kahit naman marami yung pera mo, no? Sabi nga no? Minsan, yung reality na, diba, ng mga kapatid natin OFW, diba? Nasa abroad sila, nagpapakahirap doon, no? Para magbigyan ng magandang buhay yung ating mga pamilya, diba? So, lumalaki yung mga anak, hindi nila nasusubay pa yan. Yun yung mga reality. Pero tayo, nandito lahat, siguro tayo dito, dapat magkaroon tayo ng huwag natin ubusin yung buhay natin sa pagtatrabaho. Ayun. Huwag tayong mawalang sa overtime. Dapat make a conscious effort na magbigay ng oras sa pamilya natin. No? Tapos also, yung entertainment. Baka nga kasi pag nasa bahay, nabuboard yung mga anak natin. No? Kasi wala ka na may fellowship sa loob ng bahay. Diba? Di ba lang kayo nanonood ng movie, nasama-sama. Yung mga simple bagay lang yung mga anak ko.
Kuminsan, niyayaya ko, tara, punta tayo ng SM. Ano sagot nila? Dami, dito na tayo sa bahay. No? Yung anak ko, sabi ko nung nakaraan, kasi dahil binibigyan ko, dumating pa yung pinag ko. 2 weeks ago, galing Amerika, magpapakasyon ko dito. So, mag-stay sila dyan sa hotel sa Cubao. No? Sabi ko sa mga anak ko, tara, mag-stay din tayo sa hotel. Para natin tatayo dito si Lola sa Cubao, diyan, mag-ibisitahin natin. Sabi ng bunso ko, I don't want, Daddy. Sabi ko, bakit ayaw mo sa hotel yun? No? Mas comfortable dito sa bahay natin. Kasi may aircon naman sa room. No? Ayos na siya dito sa bahay natin. Ayaw sa hotel. Sabi ko, mas okay sa akin kung walang maayos. mas tipid, di ba? No? Maganda raw na yung mga anak natin, no? Nakikita yung fun inside our room. Yung mga anak ko, pag niyaya ko mag-mall yan, ayaw. No? Papayag ka na yung mag-mall, pag may kailangan ng bilhin, hindi kami doon. Pero yung mga wala lang po, nagala, ayaw. Mas okay na po siya sa bahay. Kaya matitin po kaming mag-asawa. Doon yung may kotse po kaming mag-asawa. Yung kotse namin, nagagamit namin yan mga twice or 3 times a week. Pupunta lang po dyan sa Centro Mall. Yun lang po yung namin ng aming sasakyan, pero hindi mo nakakalabas siya ng bihirang lumabas siya ng San Mateo, ng Marikina, ng Quezon City. Yan lang po yung gamit ng aming kotse. Kasi nga po, kontento na kami doon sa loob ng aming bahay. Isang araw, minsan, labasan ng basura sa amin, Lunes, kolekta ng basura. Naglabas ako ng basura, madaling araw ng Lunes. Paglabas ng Huwebes, nakita ko yung basura namin, nagpupul sa kalsada. Nakolekta naman, pero hindi na ibalik doon sa nagalan. Alam mo bakit? 4 na araw na pala kami hindi lumalabas ng bahay. Nandun lang kami sa loob ng bahay namin. Yung basura namin nandun pa sa gitna ng kalsada, yung subdivision namin. Doon ko lang napansin, hindi pa na ibabalik ko sa gitna. No? Ganun po kami sa bahay namin. Ganun kami katipid. Hindi kami umalis ng bahay. No? So dapat, well, iba po kasi setup namin. Kasi yung anak ko po sa homeschool, si Hazel ay full-time na housewife. Ako po ay tawag sa akin, home base yung aking mga negosyo, yung aking mga trabaho. Kaya kami po yung pamilya ng literal, 24 hours, 7 days a week na magkakasama. So, yun yung aming setup ng pamilya. So, we make sure that the family is not losing its importance, na yung mga anak natin, we make sure na kahanapan namin nila yung ating pamilya. The family is under attack by evil forces. Yung definition ng family ngayon, nag-iiba na. Dati anong definition ng family? Nanay, tatay, tapos mga anak. Ngayon, ano na ang definition ng family? Nanay, tatay, aso. Nanay, tatay, pusa. O kaya, nanay, isa pang nanay, tsaka aso. Tatay, isa pang tatay, tsaka pusa. No? Napapansin nyo? Nag-iiba na yung definition ng family. Dati, mahawakan na lang yung kamay, dapat kasal na. Ngayon, iba na. Lalaki at lalaki gusto magpakasal. Babae at babae gusto magpakasal. May mga asawa, ayaw naman nilang mag-anak ng marami, ayaw mag-anak, ang gusto aso lang. Diba? May mga pamilya, may mag-asawa, hindi talaga mapahiyaan ng anak. Diba? Kahit yung gusto nila. Nagbabago na yung definition ng family. At ang malungkot, tinatanggap ito ng ating society. Diba? Dati sinasabi yung mga kapatid natin gay, lesbian, diba? Mga closet king and queen. Diba? Ngayon wala na closet king and queen. Sila pa yung pinakamalakas, pinakamaintingan. Diba? Pag tinawag mo ma'am o sir, isang lalaki, kapatid, diba? Magagalit sa'yo kasi ma'am daw siya. Diba? Sila pa yung nababago yung definition ng family. Ang mas malungkot, tinatanggap ng society na ganun talaga yung reality, which is wrong. Yung mali po doon, no? Sabi, no? Yung truth daw, no? Side po. Yung truth daw, yung maturo ng Diyos, ay nagiging relative na, no? Diba ang turo ng Panginoon, ang lalaki at ang babae ay magsasama at magiging isa. No? Ngayon, binabago na nila yung definition mo. No? Ngayon, ang definition na lang nila, nagmamahalan naman po kasi kami dalawa. No? Kaya may blessing kami ng Panginoon. Kahit parawan mo na. Dati, kailangan kakasal mo na ang mag-asawa. No? Bago mag-sex, bago mo na. Ngayon, hindi sinasabi ng mga
May na-interview ako dati, artista yun eh, no? Nabuntis. No, tapos nung interview siya, tungkol sa pangalang pagbubuntis, no? Hindi sila kasal. Sabi niya, alam niyo, nung ginagawa naman namin yun, may blessing ng Panginoon. No? Hindi yung pagmamahal ng Lord. Gumawa na ng kasalanan, proud pa, ginamit pa si Lord. Diba? Naging yung ituro ng Panginoon punta natin para mag-fit sa atin, para maging para umayon no, sa kagustuhan natin. So the family is under attack by evil forces. Alam niyo, ang pinaka-best way daw ni Satan attack the family ay gawin na yung kasalanan ay mawala na yung guilt pag ginagawa mo yung kasalanan. Diba? Inaalis na yung guilt. Ibig sabihin, kapag may ginawa kang bagay na mali ngayon, parang normal na lang, parang wala nang mali. At hindi ka na naging guilty. No? Yun yung best strategy ni Satan. Kasi pag wala ka ng guilt na nararamdaman, ano yung sasabihin mo sa sarili mo? Wala nang masama sa ginagawa. Wala nang masasaktan ibang tao. Kahit mali yung ginagawa mo. Kasi yun yung parang sa alis. Alisin mo yun. No? So, the family is under attack by evil forces. So, ito yung mga bagay na nakikita na bakit meron mga magugulong pamilya kayo. So, ano daw yung mga bagay na pwede natin gawin? May tatlong simpleng bagay na pwede natin gawin. No? Para maging maayos ulit yung ating mga pamilya. Una, eat together. Simple lang to, no? Ito yung mga bagay na hindi mo kailangan gumastos na malaki. No? O mag-effort ng sobra. Una daw, eat together. Lahat naman po tayo ay kumakain, no? Nag-ahapunan, nag-alpusan, no? Nanganangalian. Sa bahay namin, 2 beses na kami kumain. Alpusan tsaka hapunan lang. Kasi late kami magising. No? So, pero make sure na pagkakain kami, laging sama-sama. Simulan namin sa pagkain ng sama-sama. Kahit mamaya gabi, pwede po namin itong simulan. No? Yung dati ng pamilya ko pinata ako, ganun kami, kanya-kanyang kain lang. No? Kahit na may pagkain sa bahay, pag gusto mo lang kumain, kain ka lang. Ganun kami, hindi kami sabay-sabay kumain. Pero kaya naman kapamilya namin na Hazel, we make sure na sabay-sabay kami kumakain. Pag yung bunso kong anak, no? Minsan ginigising niya na ako. Kasi minsan, dahil humbis na ako, minsan umaga na ako matulog, tanghali na. Sige-sige na ako na anak ko, sabi ko minsan, Daddy, wake up. It's time for dinner. It's time for dinner. Kahit na ako bukas ang parang babaan ako. Upo pa rin ako sa tabi nila. Kakain pa kami namin sabay-sabay. Yung values natin, naturo namin sa anak namin. May mga pagkakataon, busog pa ako. Para kayo pa kumain ka rin, sleep pa rin. Uupo ka pa rin sa tabi nila. Makikikain ka pa rin, subo ka kahit ko. Sabay-sabay kayo kumain. Tapos pag kumakain daw, dapat walang gadget. Minsan ako yung dito dito eh. No? Minsan nagtama ko dito, sinabi ko, dapat walang gadget. Nandito yung mga anak ko. Tapos kung uwi kami na bahay, 3 days after, kumakain kami, hawak ko yung cellphone. Tsaka ako ng table. Sinita ako ng bunso ko. Dati isang no gadget ang natay ko. Kita ko sa dapat daw walang gadget para pag kumakain kayo, doon kayo nag-uusap-usap. Nagkakamusta. Diba? So sa simula, awkward yan, diba? Kung hindi tayo sanay na nagkakamustahan sa pamilya, pero pag i-practice natin yan, mga father, na tayo po yung mag-initiate yan, eventually masasanay po yung mga anak natin na mag-open up sa atin. No, lalo na, may mga problema silang hindi sinasabi sa atin. So eat together, no? Sabay-sabay po tayo, no? Piliin namin sila na sabay tayo kumakain po tayo dito sa loob, sa harapan ng ating dining table. Pangalawa, pray together, no? Mas maganda na meron kayong time to pray together as a family mo, especially siguro kung medyo bata pa yung mga anak mo, pwede pa madali pa silang nangyayari na, bago tayo matulog, sabay-sabay tayo magdasal, ganun po kaming mag-anak, no? Bago kayo matulog, lahat kami magdadasal, isa-isa. Kaya diba, kaya kanina kwento ko, diba, nagbibili sila ng laruan, hindi sila makabili. Bakit? Kasi nga, pag nagdadasal kami, pinagdadasal ko, nakapita ako sa negosyo ko, hindi yung pinagdadasal nila sa akin. Kaya alam nila, wala akong pera. Yung alam nila sa sitwasyon pamilya namin. So, we pray together as a family. Sa ganung paraan, narinig mo rin ano yung mga concerns ng bawat isa sa pamilya namin. Yung mga anak ko, yan, sila po yung ating naging prayer warrior. No? Pag may mga bagay kami gustong gawin as a family, totoo po, talagang pinagdasal
gusto namin ng maitim. Dati may kotse po kami. Yung una namin kotse, luma na eh. 20 years old na yung kotse. Ano pa, ano talaga. So lagi nang sira. Eventually na sira na, wala akong sasakyan. Eh yung asawa ko, hirap niya mag-commute. Kasi meron siyang mga sakit-sakit sa buto. Kaya importante po sa akin sa sakyan. Wala kang pambili. Kasi wala kang pandemic. Tapos, hirap yung mga online business na nahirapan na po. Kaya sabi ko sa mga anak ko, let's pray. Nabigyan tayo ni Lord ng bago sasakyan. Kaya alam niyo, pag gabi, pag nagdadasal kami, ito po ito, seryoso, wala po itong alam po, nagdasal namin. Lord, please give us a new car. Dasal ng mga anak ko namin, gabi-gabi. Lord, please give us a new car. No? Hanggang hindi kami binibigyan ni Lord ng bagong sasakyan. Lord, please give us a new car. Ganun, hindi pa siya ng taon. Mga 3 years siguro, inabot yung dasal namin. Ayun po, nabili po namin ang sasakyan ngayon. 7 hand lang po yan. Nabili po namin. So may bagong ulit kami. Service as a family. So prayer works, especially pagdasal ng mga bata. No? So kahit yung pangyayari yung mga anak nyo, kasamang magdasal sa family, bago matulog siguro, yayaan nyo po. Kung medyo matatanda na, at least during the prayer, pagkakain, di ba pagkakain ng sabay-sabay, doon may mag-pray ng sabay-sabay as a family. So may opportunity po kayo, kahit matanda na ng ating mga anak. And lastly, no? Love one another. No? Kailangan lagi namin ipakita yung pagmamahal natin sa mga anak natin. Sabi nga namin mag-asawa, kahit may pagkakataon na naiinis ka o galit ka sa anak mo, no? Pwede mo ipakita yung inis at galit mo ng may pagmamahal. Diba? Kasi kung minsan, pag galit kayo, talagang galit. Diba? Kung ano talaga yung nabibitawan natin masasakit na salita. Totoo yun eh, may tendency ako. Pag hindi po ako magagalit ng tao, pero pag nagamit ako, talagang galit ako. Aminin ko na, kapag bitaw ako ng mga salita na after nung init ng ulo, medyo gusto ko sana bawin, sabi mo na mabawi, gusto na bitawan mo. Kaya paalala namin sa isa't isa, pag galit ka, kami mag-asawa, pag galit yung isa, dapat yung isa hindi. Bawal kami magalit ng sabay sa mga anak namin. Kasi pag pareho kayo galit sa mga anak mo, isa na sila tatakbo. Tatakbo na yan sa barkada. Diba? Wala naman yan. Pareho kayo galit. Kaya sa amin, pag magalit sa amin, dapat isa ka. Dapat yung isa ko lang. Para meron tatakbo ng mga bata. At yun nga, pag galit ka, kailangan may pagmamahal pa rin sa pagpapagalit mo sa kanila. Pinapaunawa mo sa kanila. Bakit mo sila pinapagalitan? Kami po, sa family namin, hindi kami nagbubuhat ng kamay. Well, iba kasi kami ng paraan. Tinatanong ako, tama ba o hindi. Pero kami sa family namin, hindi po kami nagbubuhat ng kamay. Yung pinagalingan ko, yun, napapalo kami ng sintro. No, kasi kami pumunta lang sa amin. At kami po, hindi po kami ganyan. No? So, kung we communicate love sa ating mga anak, paano tayo pagka-communicate ng love? Dapat once in a while, magplano rin kayo ng yung simple get together, fellowship sa family. Kahit na, ano ba, sa Puntalban, marami ng mga resort dito, di ba? No, hindi naman kailangan lagi, pero kung yung special occasion. Kami sa family namin, meron kami tinatawag na family moon, family honeymoon. So every year, pag magsiselebrate kami ng anniversary namin ng December, nagbabakasyon kami sa family. Di ba nakwento kami, hindi kami pwede lumabas na paan. Totoo po yun. Kaya malaki yung natitipid namin, kasi hindi kami umaalis sa family namin. Yung natitipid namin, yun yung iniipon namin. Para pagdating ng December, maglupo kami ng hotel. Mga 3 days, 4 days, mag-stay kami sa hotel. Tapos nandun lang kami sa hotel. Parang nasa bahay lang din kami. Doon lang sa hotel, malapit sa mall, labas sa mall, ganun lang. Family staycation, every year, yung pinagawa namin sa family. Kaya yung mga anak ko, lagi silang looking forward na December. Kasi yung fellowship namin sa family. So, ganun din tayo sa pamilya po natin. Hindi po kailangan malaking maraming bilhin. Mga simple na nila. Ito, minsan ginagawa namin ngayon isa. Minsan, sa dinner namin, nagpupudel fight kami. Diba, usually, pag pudel fight kasi, pupunta pa ng restaurant, diba, hindi, sabi ko, hindi tayo ng tilapia, diba, mga gulay-gulay. Tapos mag-pudel fight tayo, gagawin namin, yung table namin, lalatagan na namin ng mga paper bag. Diba, tapos yung plastic. Lalagyan ka namin tayo ng plastic. Lalagyan namin doon lang ang pagkama. Yan, kaming apat, kabayan kami ng apat. Fellowship. O, simple nga po yan, medyo naging kakaiba. So, ginawa mo, niram ko lang na good and fine. So, simple fellowship na bonding
ng family. So, we show our love to one another in the simplest thing that hindi po kailangan grande. Ako yung mga anak ko, kasi yung panahon na iba na no? Roblox no? Ano yun, nung binata ako, magaling ako sa mga video games Hindi ko maintindihan ngayon, bakit yung Roblox, hindi ko maintindihan, paano laruin. Pero yung mga anak ko, ang gagaling sa Roblox. So ako, kung minsan, sa totoo lang, hindi naman ako interesado maglaro nun, kasi hindi ko maintindihan, pero nakikipaglaro ako sa mga anak ko. No? Kahit na pinagtatawanan lang nila ako, paano ko lang ulit kasi hindi ko naiintindihan. Kasi that's my one way na may pakita ko yung pagmamahal ko sa kanila. Na interesado ako sa ginagawa nila. Okay, so those are the three things that we can do. No? Para i-reboot, no? Para siguran mo ulit natin ang ating mga pamilya. We eat together, we pray together, and we love one another. Bago po tapusin ito ko, gusto ko tawagin dito sa harapan yung aking pamilya para mag-share po sila ng konti about our family. Good afternoon po. I'm Ate Hazel. Sorry ko may Ate Hazel pag nandito kami sa Zaburan. But I'm Tita Hazel, wife of God. Yun nga po, when we started our family, nung sinisimulan namin yung family namin, so much, na sabi namin, yung values ni Lord, yung talagang panghahawakan namin. Kasi yun nga marami kami yung mga singles for Christ na nahawakan. No? At sa amin nila kinikwento, yung mga bagay na hinanakit nila sa parents nila, so we learn from them. At sabi namin, pag magbubuo na tayo ng pamilya, ayaw natin yung mga hinanakit ng mga batang yun ay mararamdaman ng mga anak namin. That's why, yun nga, nung nagsimula kaming magbuo ng pamilya, di na ako nagtrabaho. Naging full-time homemaker na ako. Kasi kailangan namin talaga na panghawakan yung gusto namin mangyari sa pamilya namin. Yung kapatid ko, of course, yung luxury na pwede, meron kami kasi nakagraduate kami mag-asawa, but hindi namin masyadong pinactice yung profession namin just because we wanted to raise a Christian family. So, nag-homeschool kami at nakilala namin yung homeschooling. No? Kasi yun nga, sabi namin sa mga anak namin, ang importante sa amin, maganda yung character nila kaysa yung educational attainment nila. Kaya pag nakikita nyo sa bahay, yung mga certificate nila, hindi yung best in math, best in whatever. Ang mga best nila is usually most courteous, most behave, most loyal, all those good character. Kasi sabi nga namin, mas importante nowadays yung character kaysa yung talino. Kasi maraming matalinong tao ngayon. Pero ano ginawa nila? Nangungurakot na lang sila. So we don't want our kids to be like that. So that's why, hino-homeschool namin yung mga bata. And we see the development. Madaling itutro yung values sa kanya. Kasi everyday na namin ginagawa. Kumakain kami, we're teaching math. Kasama, yung pagtuturo ng values. Kaya minsan, pag nagtuturo ako ng math, para ganun magalit, sinasamahan ko ng Bible verse. Kasi it will be, hindi ako pwedeng magalit. One time, nagturo ako, ganun na galit ako. Sabi mo, Mami, it's bad to be, parang in the Bible verse na binigay mo, bawal yung hatred, bawal yung anger. And in the Bible verse, nag-i-explain ako sa kanila sa homeschooling namin, galit na galit ako. And yun din, binalik sa akin ng anak. At the same time, yun yung maganda pag homeschooling. Tinuturuan din ako ng mga anak ko ng values. And yun nga, it's important talaga na yung nakikita natin ngayon, ito yung magiging way namin to build a Christian family, raising them with the values of God. Ayun po, yun lang po. And I will give the mic to my little girl. Hi, my name is Eva. I'm a member of Kids for Christ. And what we like to do as a family is we live together, we pray together, we attend the mass together every Sunday,
to be the Lord of the Lord. Thank you, po. Hello po, my name is Gigi, and what we do together in the family is every December we go on our family mood, and every Sunday we go to church together as a family. And before dinner or breakfast and before we sleep, we pray together. Yeah. Thank you po. Thank you. So, ito po yung aming maliit na pamilya, yung anak, asawa, at dalawang anak. Alam niyo po, tayo daw po, kayo ba natin pwedeng i-model yung ating mga pamilya? We can model daw our family sa simpleng pamilya regulations. Joseph, Mama Mary, at Jesus. Nazareth daw teaches us the meaning of family life. It's loving communion, yung pagsasama-sama nila. It's simple and austere beauty. It's sacred and inviolable character. It teaches us how sweet and irreplaceable is its training of fundamental. So, napaka-simple na. Very humble family. Nagpipero lang si Joseph. Housemaker lang si Mama Mary. Pero kahit na simple lang, very humble yung kanilang pamilya, maayos at maganda yung kanilang pamilya. So ano ang tinuturo dito mga kapatid? Hindi po natin kailangan maging bilinaryo katulad ng mga kontraktor, ng mga politiko, para may kanilang magandang pamilya. Hindi po natin kailangan munang maging manager para mabigyan mo ng magandang experience yung pamilya natin. Hindi mo kailangan na makabayad mo na ng lahat ng mga utang o makapagpatayo ng magandang bahay bago natin mabigyan ng maayos na buhay ang ating pamilya. Yung simpleng pamumuhay natin, kahit hirap tayo sa buhay, pero kung nandiyan lang yung pagmamahal ko ng isa't isa, doon pala, doon tayo yung treasure na hindi natutumbasan na pera. At yun yung pinakita nila, Mama Mary, Joseph, ni Jesus. So to end this session, brothers and sisters, I'd like to invite you sa isang prayer. So samahan po ako, sabay-sabay po natin dasalin at basahin po. Then Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized and ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good afternoon po, brothers and sisters. Thank you. Thank you po. Dito po muna po kayo. Tinatawagin ko po si Brother Roel and Sis Lorna po. Mga unit leaders po, dito po tayo. Okay, Brother Rasim, pagpasensya na po itong muling handog natin sa iyo. Share definition of appreciation is given to Brother Rasim Hernandez. In grateful appreciation of his love and dedication to this ministry for importing these invaluable insights, knowledge, expertise, and experience rendered as a speaker for Talk 5 with topic the Christian family during the Christian Life program 30 of October at Immaculate Conception Chapel, Socorro Religious Church. Brother Rasim Hernandez.
Yun. Maraming salamat po, Brother Russell and family. Thank you po sa pagbabahagi. Yun. Sa bibig ng aming speaker, Panginoon Lord, at maibahagi nawa namin sa aming kapwa. Panginoon, muli ay samahan mo po kami sa aming pag-uwi. Nawa ay madatnan namin na nasa mabuting kalagayan yung aming mga pamilya na pansamantala namin iniwan sa aming tahanan. Lord, dinadalangin din po namin na ayusin mo po yung aming mga schedule sa susunod na linggo, Panginoon, at dahil napakahalaga po, Panginoon, ng talk na ito, Lord, at muli kaming tatanggap ng inyong banal na Espiritu mula sa inyo, Panginoon. Lord, muli, nagpapasalamat po kami sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Dito muna tayo sa harap. Picture muna.